Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tiyang Susan, nanganganib nga ba ang buhay? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Morgana Go, lumabas ang tunay na ugali sa harap ng maraming tao dahil sa ginawa ni Giselle na pagsabotahe sa bus ni Moira. Hindi napigilan ni Morgana ang kanyang sarili dahil binaboy ang bus na pinaghandaan nilang mag-ina na si Madam Chantal para sa unveiling ng Moira Rotaccio Women's Center. Napahiya ang mag-ina, lalo pa at tuwang-tuwa ang lahat sa nakita nila. Nagmukhang katawa-tawa tuloy ang espesyal na araw sana ng mag-inang Morgana Go at Madam Chantal. Dahil sa ginawang pagwawala ni Morgana, kapansin-pansin ang ugaling pinakita nito sa lahat ng tao. Moirang-moira ang datingan nito, maski sa tono kung paano ito magalit. Kaya naman hindi na napigilan ni Giselle na punahin si Morgana Go. Stop it, Morgana Go. Lumalabas na ang tunay mong pagkatao. Moirang-moira pati tono mo ha. Pati ang pagmumukha mo ay kamukhang kamukha mo si Moira. Now tell us, are you Moira? Nagulantang lahat ng tao sa paligid nito matapos ikumpara ni Giselle si Morgana Go kay Moira. Napansin din ng lahat na tama si Giselle dahil kuhang-kuha at siya ni Morgana Go ang pag-uugali ni Moira Rotaccio, pati na din ang pagmumukha nito. Matagal bago nakasagot si Morgana Go dito sa tanong ni Giselle. Nag-iisip ito ng magandang palusot para malusutan ang pamamahiyang ginagawa ni Giselle sa kanya ngayon. Dahil konting-konti na lang ay mabubuking na ang tunay na pagkatao ni Morgana Go at isang maling sagot lang niya ay mabubunyag lahat ng pinakatago-tago nilang mag-ina na si Morgana Go at si Moira Rotaccio ay iisa. Nagkatinginan ang mag-inang Chantal at Morgana. Kabadong-kabado silang mag-ina dahil maraming tao ang nag-aabang sa kasagutan ni Morgana. Nang nakaisip ng palusot si Moira, sinabi niya sa lahat ng tao na bigla lang ako sa ginawa sa bus ng kapatid ko dahil pag-deliver sa amin ng bus na iyan ay maayos naman ito at ngayon ay may sumabotahe pa. Half-sister ko si Moira Rotaccio kaya nagkakagalit ako dahil hindi nila nirespeto ang namatay kong kapatid na si Moira Rotaccio. Hindi nagustuhan ni Giselle ang kasagutan ni Morgana Go at nakukulangan pa ito sa paliwanag ni Morgana. Kaya naman nang mapansin ni Madam Chantal na tila hindi pa din naniniwala si Giselle sa paliwanag at palusot ng kanyang anak na si Morgana Go, ay sumabat na din si Madam Chantal para ipagtanggol ang inasal ng anak niyang si Morgana Go. Samantala, Zoe, binastos ang paniniwala ng ibang tao matapos nitong pumunta sa sinasagawang ritual nito at pinagsabihan na baboy ang apo dahil pinapahid ang putik sa mukha nila at baka tae pa nga daw ito. Kaya palaban na sumagot si Annalyn, kung ayaw mo at maarte ka, umalis ka na lang Zoe, nakakahiya kay apo yung ugali mo. Bago umalis si Zoe, nag-iwan siya ng salita. Sinabi niya kay Annalyn, Doc Ray at Robert, kahit ano pang paliwanag nyo, hinding-hindi ako sasali sa kalokohan nyo. Palibhasa, gusto nyo lang magkaroon ng pasyente. Sabay alis itong si Zoe. Nahiya naman si Robert at Annalyn sa inasal ni Zoe, kaya todo ang hingi ng paumanhin ng mag-amang Annalyn at Robert kay Apo. Sa kanila pinagpatuloy ang naudlot na ritual. Pagtapos ng sinagawang ritual sa Apex, hiyang-hiya pa din sina Annalyn sa ginawang pagmamalita ni Zoe at pagbabastos ni Zoe sa paniniwala ng pasyente nila. Pero bandang huli ay pumayag na si Apo na umpisahan ang operasyon sa kanya dahil nagawa naman na nila ang nirequest nilang ritual bago isagawa ang operasyon. Sa kabilang banda, hindi pa din makapaniwala si Lynette sa nangyari sa bus ni Moira dahil paniguradong si Giselle lang ang pagbibintangan ni Morgana Go na may gawa nun dahil si Giselle lang ang may galit kay Morgana Go.
Kaya malamang daw ay hindi titigil ang mag-inang Morgana at Madam Chantal na alamin kung sino ang may gawa kung bakit nababoy ang bus na pinresenta nila sa harap ng maraming tao. Umamin si Giselle na siya ang may gawa ng pambababoy sa bus ni Moira. Dahil sa inis niya dito, kaya niya daw nagawang babuyin ang bus nito. Dagdag pa ni Giselle, huwag kang mag-alala, Lynette. Walang makukuhang ebidensya si Morgana Go, kahit ano pa ang gawin niya. Sumagot si Lynette, di ba po maraming CCTV dito? Paano kung nahagip ka ng CCTV? Sumagot si Giselle, hindi mangyayari yan. Malinis ang pagkakatrabaho ko sa pambababoy ko sa bus ni Moira na yun. At least alam na nila na ayaw kong nakikita ang pagmumukha ng Moira na yun. Kamukhang kamukha na nga ni Morgana Go si Moira. Idadagdag pa nila ang bus na pinagawa nila. No way! Dahil sa sinabi ni Giselle, hindi pa rin mawala sa isip ni Lynette na mag-alala sa maaaring mangyari kung sakaling malaman na si Giselle ang sumubutahe sa bus ni Moira. Dahil malamang ay malaking gulo ang mangyayari at puro gantihan na naman ang mangyayari sa kanila. Samantala, Madam Chantal, galit na galit sa inasal ni Moira sa harap ng maraming tao dahil mas lalo lang daw pinatunayan ni Moira na tama ang hinala nila na si Morgana Go at si Moira ay iisa dahil sa nagpakita ito ng tunay na ugali niya sa harap ng maraming tao dahil lagi na lang hindi makontrol ni Moira ang sarili niya. Kaya lagi na lang nalalagay sa alanganin ang mga plano nila. Sinabi ni Madam Chantal kay Moira, don't you think pinoprovoke ka lang nila para lumabas ang tunay na pagkatao mo. Tapos ikaw naman si Palapatol, pinatulan mo ang pain nila sa'yo. Kaya muntik-muntika na nilang mapatunayan na ikaw at si Moira ay iisa. Matuto kang lumugar at matuto kang kontrolin ang sarili mo. Dahil yan ang magbubuking at magbibisto sa mga plano nating mapabagsak ang pamilya Tanyag. Sa kabilang banda, Tiang Susan, tuwang-tuwa sa pagpakapahiya ng mag-inang Chantal at Morgana. Kaya ikwinento niya kay Diwa kung ano ang nangyari sa unveiling ng Moira Rotaquio Women's Center. Hindi din mapigilan ni Diwa na hindi matawa sa kwento nitong si Tiang Susan. Maya-maya, biglang dumating si Morgana kasama ang alalay na si Olga. Narinig ni Morgana na pinagtatawanan ni Tiang Susan ang nangyari sa kanila kanina. Kaya nagtanong si Morgana, pinagtatawanan mo ba ang ate ko? Sumagot si Tiang Susan, oo, pinagtatawanan ko siya. Nagpigil ng galit si Moira gaya ng pinangako niya kay Madam Chantal. Sinabi niya kay Tiang Susan, nilagyan kita ng sumpa. Kaya naman sa takot ni Tiang Susan, maging sa pag-alis ni Morgana ay naisip niya pa din ang sumpa na sinabi nitong si Morgana. Nang makaramdam siya ng pananakit ng tagiliran niya, naisip niya agad si Morgana na baka totoong nilagyan siya nito ng sumpa. Ano kaya ang biglaang sakit na naramdaman ni Tiang Susan? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!